kilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya ay Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But, nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan, ha? At, former Secretary Roque, you admit that you have an interest in this house by virtue of the corporation owning this house. Yes po, ang may registered owner po nito is Page 2, Lot 37, Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kaming contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yun Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At doon po sa pirmahan ng contract of lease na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport at require din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No? So para lang pong malinaw na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? Ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. No? At ako nga po ang nagsabi na... But you have never met this person? I've met her po. Yes, so I met her. Kasi kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. But hindi po, yung lalaki po. But now you're telling this committee na na-meet mo pala yung Leslie po. Yung Leslie. Yung Leslie po, na-meet ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo. Siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law, kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa, at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may Alien Certificate of Registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko at sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam, hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya yung nananatili doon, pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa in-check, sorry po for the derogatory word. Minsan po kasi, nung ako'y nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, rinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Sa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At ang sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay. At wala Mr. Roque, kailan ho niyo nakilala itong Leslie ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula po. No? Mr. Chair, na-meet mo yung Leslie, nasa LA ka? Ay, hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met this person, this Leslie,
meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong contract. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung babae, kilala ko na rin. Matagal na mukhang kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So kailan na ho nyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita Sino ko po dun ang nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako dun sa lugar na yon, no? Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po, isasubmit ko po yung aking contract of lease. Yes, please do. Pero Mr. Chair... Vice Chair, can we also have the copies of those, Secretary Roque, yung incorporators? You said a while ago that there is a corporation. Opo. Can you kindly submit also to the committee? Hindi ko po dala, but I can of course submit it. No? All right, thank you so much. Okay. Go ahead. Yeah, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, we have Yung an wife interest mo, in the ikaw corporation po. nagsapirma. Yung wife ko po, But hindi you ko po already tinatanggi admitted, naman yan, no? you already admitted earlier that Hindi ko by naman virtue po- of your owning the corporation Yes po. which owned the house, so literally, kayo po may-ari nun. Now, Well, my the question is, corporation, Mr. Roque, since kayo naman ang may-ari nun, pinupuntahan din naman ninyo yon. I'm very sure, according to Mr. Cruz, doon sa mga neighborhood, nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saan negosyo, ano ba negosyo nila? Well, Because it seems that very clear, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal pogo. Ay, hindi po. Hinuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. Hindi po sa Pogo. So, malinaw po yun, no? At napahiya nga po ako sa Chinese Embassy dahil ako yung malapit naman sa kanila, no? At in-explain ko rin na wala akong inalaman na mayroon palang pugante sa China na nanirahan dun sa bahay na yon, no? Pero malinaw naman po na sabi po sa akin ng embassy, kaya nga po siya nasalagay sa red list ng Interpol. It's because of financial fraud. I think it is P2P in fact. Hindi ko nga alam po ano yung P2P, no? Pero P2P financial fraud, kaya siya linagay po sa Interpol red list. At hindi naman po dahil sa Pogo. So, At, Mr. Roque, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lessee? Wala po, wala po. May I ask Yusek Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record that Mr. Roque owns the house. Do you think, Yusek Cruz, that Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is leasing his house is involved in illegal activities? Do you think that Mr. Harry Roque will be a subject of investigation or should be investigated? With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. But of course, sir, we need documents coming from all the agencies involved to prove the ownership of the property. Okay, we will let you finish your investigation, ongoing pa naman ang ano. Now let me go to the last matter. Masali na lang ako, Mr. Chair. Yesterday, Chairman Al Tenco was interviewed in Head Start. And he said
that sometime last year, I don't know, last year or this year, that Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Leong to PAGCOR to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Manong Johnny, Kong, hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero Hindi sa- naman nanood ako kahapon. That's all I did. Oo. Sa Before Senado going to Manong, we can call May I Mr. remind Altenco, wait. and we can excuse me, Vice retrieve Chair. the files of the interview. It was very clear. Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on the request for the renewal of their license because may $500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung license nila. And I don't think Mr. Altenco will go on nationwide TV telling lies. So we can retrieve that file of that interview. So you can tanong ko po, Mr. Harry Roque, totoo po ba yun? Attorney Roque, resource speakers, a reminder to address the chair. yes, Thank you so much. Mr. Chair, hindi po. 2 beses na po nag-testify si Chairman Altenco at nandito po si Attorney Fernandez na kasama po doon sa meeting. Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya, yung Cassandra Ong, para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang di umano dahil na-dispalkuhan yung Lucky South ng pambayad sa PAGCOR. Binigay daw po nila di umano sa kanilang representative sa PAGCOR na si Dennis Cunana yung pera at na-dispalko. At ito naman po ay 2 beses inulit Mr. Chair, ni Mr. Chairman Harry Roque, it Tangco po. pertains to the same thing. Sinasabi nyo, ang dinideny, ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? Totoo po, yun sinamahan po, ko yun po. po ang tanong ko. Opo, pero- Now, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun Tama sa po. bayad. But it's still the same issue dahil you cannot renew your license until such time that the $500,000 will be paid. So ganun din po ang objective noon. Kaya sinamahan nyo siya para matulungan na mabayaran yung $500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license. Hindi po ba? Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapaso yung lisensya at that time. At in fact, yung last hearing sa Senado, sinabi naman po ni Chairman Altenco na meron pa silang lisensya which was granted by the previous administration and good for 3 years. So hindi pa po sila up for renewal. Okay. Yun lang po. That's besides the point. But you admit that sinamahan po ninyo si Cassandra Leong sa PAGCOR to meet with Altenco. Totoo po yan. At paulit-ulit ko naman po yan. In-affirm din po, Mr. Chairman, sa Senado.